Magandang araw sa inyo mga kabansa. Kayo ay nasa Iparas kay Paras. At ito yung likodado pagkakaroon na nagbubugan ng pagbati para sa aking kaibigan si Eli Saludar. Okay, magandang araw po sa inyo. At ang ating sekretary. Magandang hapon po. At dito naman tayo sa ibang episode ng ating Iparas kay Paras. Dito naman ipakita natin ang mga ikangay kung mayroong diskaya na nagyayabang ng kotse or nag-aano sa kanilang kayamanan, ito naman ay mas matindi pa. So ito yung mga lifestyle. Ito yung mga congressman na sample lang ito sa mga lifestyle kung gaano kayaman. Pero okay lang sana kung yumaman sila, hindi galing sa pera ng bayan. Yung talagang tulad ng mayaman na pinanganak ka ng Ayala or pinanganak ka ng you were born with a silver spoon, ha? Pero Old rich. kung pareho ka kay Janet Napoles na pinagyayabang ng kanyang anak, saan ba yun? Sa New York? New York. Sa Park Avenue, ganito. Ito naman, alam naman natin, ako, I was not born yesterday. Kilala naman natin ito kung saan ang galing itong mga kumag na ito. Tulad dito, itong si Saldico. Mayroon ditong isang video. Imbis ang pag-usapan BIOS, pag-usapan Land Cruiser, or pag-usapan let's say Cadillac, dito aeroplano, pare. Mga kababayan. Mataas ang lipad dito. Napakataas ang lipad. Ha? Saan naman nakakuha ng perang ganito, ito, tao na to? Ha? Marami pa tayo na ipapakita sa taong bayan kung gaano kayaman. Ha? Pero sana galing sa kanilang pawis. Ha? Pero alam naman natin, yung kumpanya na nanalo doon sa bidding sa Department of Education, yung kumpanya na Mga laptop yun. nanalo dito sa sinabi ni Marcos out of the 100 billion 15 contractors lang. Ito, SunWest Corporation. Sinasabi ni Terry Ridon nag-divest na daw. Ako hindi ko pa alam na nag-divest yan, pero ang alam ko hindi. Ito, pakinggan natin itong isang video. Tingnan nyo guys kung paano nagre-refuel yung plane. Ayan, dyan pala pinapasok. Actually, first time ko ito makita guys. Ganyan pala. Grabe naman ang tulog neto. As in, pa left and right. Buti na lang di mo na ano yung katabi mo. Kasi mo na yung mask mo. Pakita mo naman yung face mo. Dali, huwag ka na ba eh. Pakita mo naman yun. Hala, naliwala. Joke lang. Grabe, mura-mura ka pa. This is our current situation. And alam niyo ba guys, mas gusto ko tong plane na to kaysa dun sa maliit na ginagamit namin. Kasi this one is not super matagtag, tapos may mga tables, mas malawag siya. This one is a 6 to 7 seater plane. And mayroon pang seats sa likod. Tapos hindi siya maalog, tapos may ganito pa. Maganda dito, dala tayo ng wine, hamon. Sana dinala ko yung hamon Iberico na nasa ref sa Manila. Ayan, may table din here. Tapos doon yung captain and mekaniko. So, andito na aking family. Say hi. Explain to us how these people who made money from taxpayers' money are flaunting it to the Filipino people. Ang dami pong walang nakakain. Ang dami pong one meal a day. Ang dami pong mga kababayan natin hindi man makakabili ng ulam. Pero look at this family. Sino ito? Kaninong pamilya ito? Kaning Eli? Nakalagay, Claudine ko. Claudine ko. Vlog yan, vlog niya.
vlog niya ito at pinoflaunt niya yung yaman nila. Sino ba itong Cludenco? Paring Eli, why don't you give us some insight dito sa vlog na nakita mo at isi-share natin sa ating mga mahirap na taong bayan. Habang ang mga mayayaman ay ang pinag-usapan ay tungkol sa eroplano, kung gaano ka comfortable ang isang eroplano, gaano ka Pero kasi kasarap sumakay ng eroplano. pero Ha? kasi dati, di ba, manalula na tayo dito sa mga diskaya, di ba? Yung maraming luxury cars. Pero ito, pinag-usapan aeroplano. So talagang mas mataas to. Mas Ayaw mataas. niya nung isa dahil Oh. makalog. Makalog daw yung isang eroplano. Gusto niya ito. So ibig sabihin nun, hindi lang isang aeroplano nila. Oo. Marami. Ito ay, ang nagkwento ay anak ni? Sino? Saldi mo. Pero ang tanong natin, kung mayaman ka, ano ka ba? Are you born with a silver spoon? Mm. Or did you earn your money through other means? Maybe not noble, maybe not good. Yung mga ganon. So, niyayabang, may mga bahay pa daw yan sa Paris. May mga condominiums, may mga... at hindi bumibili ng yung mga bags na hindi mamahalin talaga. Pare. Mhm. Ito, baka mali yung kutsara, pare. Baka pinapala yung Pinapala at pinipiko. yung salapi. Pinipiko. Maybe they are forking. Hindi. So, ito po yung may-ari ng SunWest. Ito po yung dapat sana mabulatlat ang kanilang kayamanan. Pero dito may report na chinek ko lang na itong si Cludenco, pamangkin lang daw ni Saldico. Pamangkin. Okay. Kasi actually, ito ba, sa akin pag-research, kaya sinasabi mo, ito, ang sabi, ang kanyang tatay, yung pangalan ay Christopher. Christopher Ko. Di, Pamangkin ni Hindi Congressman Saldico. Christopher Ko, ha? Ko. yung Christopher Ko, yun yung party list na younger brother. Pero mayroon ding aeroplano, ha? May aeroplano o aeroplano ba ni Saldico? Hindi ko alam Basta, ako chinek ko lang para sigurado tayo na si Claudine Ko is not the daughter of Saldico. Christopher Ko. So, yung kapatid ni Congressman Saldico. I see. So, pamangkin niya. So, kung pamangkin lang, niyayabang na yung aeroplano, ano pa kaya yung... Baka iba aeroplano pa yun. Mga ibang aeroplano pa. It doesn't run in the family. It flies in the Pero family. ako, I am certain that during the election, noong tumatakbo si Bangag, President, ang paboritong helicopter, yung Augusta, a very expensive helicopter, I think that's made in Italy. Augusta helicopter. And yun ang paborito na sinasakyan ni Marcos Jr. sa kanyang kampanya. Ang tanong ngayon, may utang na loob si Marcos kay Saldico, pare. May utang na loob si Martin Romales dahil siya ang namamagitan between Marcos and Saldico na ipahiram yung eroplano. Malalim ito. Kaya mayroong premyo. Magiging chairman ng Appropriations Committee ang Saldico. Now, kaya bang imbestigahan ni President McCoy Jr. kung sakali man na ang SunWest Corporation ay isang kumpanya na involved in graft and corruption? Yun ang mga tanong na ipinapakita natin.
Pero siguro, lipat tayo sa iba. No, mayroon Na naman isa. kontrata ito. Yung sinasabing napakayaman din. question Ha? mark, katas ng kontrata. Oo. Okay. Kasi ito. Ito, katas ng kontrata. Mayroon namang isang blog na Ito lumabas sa news sa pinaabot Politico. sa amin at nakita na rin natin sa news. Ito, pakita natin ito. Ito, kapartner din ito ni Saldico. Okay, ito. Katas ng kontrata. CWS Representative Edwin Guardiola, tagged as owner of 576 million peso California Mansion. Representative Edwin Guardiola is making waves online and not the kind he wants. Netizens have dug up records of what appears to be his sprawling $10.3 million mansion in Newport Coast, California. The property listed under Guardiola Tiroso Edwin Loleng Siya nga yan. and Guardiola Judy Silva Oh, yun yung GS Yung construction construction. company. Oh, JS. has reportedly been in the congressman's name since 2011. Based on real estate data, the property is priced at roughly Panahon ni GM Lamacan. $10.3 million around 577 or about US 1,152 per square foot. Mahal pala, no? It's not currently listed for sale. The discovery of Guardiola's rumored mansion comes on the heels of another scandal tied to his name. Earlier this month, President Ferdinand Marcos Jr. exposed a 400 million peso flood control project in Baliwag, Bulacan, supposedly funded by CWS and then Mayor Ferdinand Estrella. The project, however, turned out to be a ghost project with no actual construction undertaken despite the Department of Public Works and Highways records tagging it as completed. So, happy yung misis. Ha? Happy mayaman eh. Ha? Pero, yung pag sinasabi mong mayaman, yung born with a silver spoon. Pero ito, pag taxpayers' money, yung nagpayaman sa'yo, magiging happy ka ba? Will you be happy? Paring Ellie? Pero meron naman talaga na kahit na hindi ipinanganak na mayaman, yumaman dahil sa maliit na negosyo, hanggang lumaki, naging tycoon, ang dami, di ba? Na mga kakilala natin dyan, di ba? Si NBC. Oo. Nagsimula Yes, sa oo. isang, shoe store. Tama, oo. Pero Yeah. saan galing? Sa flood control ba? Ay, hindi. Sa bridge? Sapatos. Yun talagang nagtiyaga. Ha? Nagbenta ng sapatos. Si John Gokong Wei. Oo. Di ba, ganun din. Nagbenta ng mga Tanda ko yan eh. ukay-ukay. Nagpupunta ako doon eh. Si Lucio Tan, ganun din, di ba? Galing din sa hirap talaga. Lusyutan. Tapos, Ramon Ang, di naman mayaman, di Si ba? Ramon lang, Parang magaling mekaniko ba magpatawa yan? kay Boss Danding yan. Parang At mekaniko very ni- trusted. Saka Boss yung Danding. yung Robinson Group. No? Nga, Gokong Wei. Way, no? So, ito, Marami aeroplano yun. mayroon pa akong kilala, maliban dito na, well, ewan ko, ang tatay at yung tita, sa garahe lang nakatira nung una pang mga panahon. Pero nasa Forbes Park na nakatira. Bumili pa daw ng bahay sa Soto Grande in Spain. May bahay pa sa Hamptons in Storya yan. New York. Grabe, no? Ha? Talagang yumaman pa ng gusto. Biglang yaman. No? Ha? Oo. Ang tanong nga, paano ba na yumaman ito? Sa garahe lang naman nakatira. Ito ba'y pinayaman ng kanyang brother-in-law na diktador? There are a lot of questions about people na lumalabas ngayon, mga kababayan, dahil sa itong kabulastugan ng korupsyon sa flood control at itong budget na sinasabi nga ng karamihan, this is the most corrupt budget ever existed in the history of the country. Pero galit sila dun sa mga
nabigyan ng maliliit na appropriation. Confidential funds. Confidential. Wow. Galit sila 125 doon million. kay Sara. Oh. Nasaan na yung sinasabi nitong kumag na saldi ko na ito? Ay, pakita mo nga. Pangbubudol na naman po yan. Napakalaking pangbubudol. Akala nila ang taong bayan hindi matalino. Matalino po. 11 days lang. And ngayon, bibigyan pa ba natin siya ng 2 billion na pang gagastos daw sa mahihirap? Tulad ng confidential fund. Hinawakan mo yan, paano hindi ka matitap? Binigyan ka ng 125 million, binigyan ka pa rin. Isipin mo in 11 days, tinalo pa si Napoles, nagastos agad in 11 days. Talaga pong tatak Duterte na yata ang pambubudol. Napaka very high-handed na magsalita itong kumag na Chekwa na ito eh. Kaya yan, With due kaya respect, yan. kaibigan ko ito, naging kumpare ko pa eh. Kasi kaibigan ko naman, mabait naman na tao. Pero kung, alam mo, hindi ka tumatanaw sa pinanggalingan mo, unang-una, mayroong kontrata ito, 6.7 billion during the Duterte time. Sino ba nagbigay sa kanya? Oh, si Bongo ba? Si Lau ba? Oh. At nasa akin yung dokumento, hindi ko pa ibubulgar. Oh. Kasi kilala ko yung ginuyo niya at inonsi nila na may-ari, na kapartner nila. Oh. Dahil labang-kalaban sa politika yan, ha? Pero may clearance na yan sa Commission on Audit. Hindi Ewan- maganda kasi yun, Bakit? dahil nakinabang sila sa panahon ni Duterte. In fact, may amount pa akong alam na binigay niya sa mga tao ni Duterte na malapit din kay Duterte. Lalabas din natin yan one of these days. Hindi naman natin sinasabi na lahat ng mga tao ni Marcos ay hindi matino. Mayroon ding hindi matino na mga tao ng panahon ni Duterte na hindi alam ni President Duterte. Na tumitiba din without the knowledge of PRRD, I suppose. Na yumayari din at nabigyan din ng blessing ito si Saldico nung mga opisyal ni Duterte na yun. So, yan lahat patas-patas lang. Pero kung talagang nasa dugo mo na talagang yayariin mo ang taong bayan, wala na tayong magawa dyan, paring alo. So, ito lahat, there will have a time. Kung sinasabi natin na ang Panginoon ay nagmamasid, tulad nung pinayabang ni Bongbong Marcos, na, we have 5,500 flood control. Pero after 1 week, umulan ng todo, nabisto yung kanyang 5,500. Wala palang saysay. Tapos umulan na naman uli. Nagsasalita siya ngayon. Mahiya kayo. At naglalakad-lakad siya at nakita na mas worse pa pala sa 5,500. We're not only talking of 5,500 but even siguro hundreds of thousands of flood control projects funded by 1.2 trillion pesos. Well, the facts are already known. Aksyon na ang kailangan. And he should pursue it to its logical conclusion kung seryoso siya. And nobody, the stupid senators, inimbestiga nila yung SunWest Corporation doon sa laptop sa DepEd. They never even bothered to pierce the corporate veil. Sinasabi na ni Saldico na divest sila. And yet, they did not conduct any investigation. How true it was. Dapat it's about time that they should really pierce the veil of corporate, or the veil of the corporation, so to speak. Para dyan talaga makita. And how can you have a guy who lost a contract in the arbitration for 2.5 billion pesos to another congressman? So, we're talking of billions here. And for him to transact, when I used to know him as just a mere small-time contractor of
mga small ports, yung Roro ports. Oh. So, is he does he have the history of the Discayas? Ha? Yung mga ganun pare. Ha? Oh. Pero dito may binabanggit naman yung dating DPWH Secretary si Rogelio Babe Singson Oh. na dito sa mga insertion na to sa flood control hindi naman pwede contractor lang dyan, di ba? Hindi. Ang mga contractor, sa totoo lang paring Eli, lalaban lang yan pagka may kikitain din sila. At pipiliin lang din yan kung sinong unang mag-advance. Walang contractor na, alam mo, maawa din tayo sa mga ibang contractors because they have risk their money by the advance that they make or they made to the mandurugas na politiko. Kasi hindi naman kabibigyan kung hindi ka mag-advance eh. Pare, i-insert kita. Ito yung sa iyo. 1 billion. Pero bigay mo na muna yung 20%. Hintayin mo na lang yung saro kung lamabas na. Anyway, abangan mo doon sa engineering district na sinabit mo yung mga papeles. Ganun ang patakaran dyan. Sige, panoorin nga natin dito kay Singson. Okay, Dating DPWH pakinggan natin Secretary. si Babe Singson. I do understand that based on your meeting with the president, you are open to joining a third-party group that will conduct a review of flood control projects. Tell us more about this third-party group. Is it an investigating body? No, we have at MAP, after the President exposed all of these flood control projects, we created in the Management Association of the Philippines a private sector group composed of many volunteers, actually, who would help address some of these concerns. And says it's a very straightforward, easy to trace. Okay? If I may be allowed to explain, if you give me a few minutes. Please. We're sad that you are saying no, dousing cold water on this offer. But anyway, go ahead, sir. Yeah. As you know, the agencies of government, like DPWH, submits to Congress under a signed transmittal of the President what is referred to as National Expenditures Program. Nakalista lahat dyan kung paano gagastusin yung sa DPWH about 800, sabihin mo na 900 billion pesos for 2024 or 2025, sorry. So, on that basis, sinabmit sa Congress. After Congress deliberates, the committee, both Senate and the lower house, they will issue what now is referred to as General Appropriations Act or GAA. Yes. Okay. So, may diferensya lumabas between what was submitted na 900 billion, lumobon ng almost 1.1 trillion yung budget ng DPWH. Right. So, ibig sabihin na dagdagan ng 200 billion. Correct. Pero hindi lang yun ang masama. Doon pala sa sinabmit na 850 or 900 billion ng DPWH, na-carve out about 250 billion pa. Okay. Pinalitan ng mga projects nang walang kinalaman ang DPWH. So sa madalit sabi, ang insertion coming from both the lower house and the Senate, umabot ng almost 450 billion. Karamihan ito nasa flood control projects. So, nagulat ang DPWH nung implementasyon na. Wala namang kaming project na ganyan. Wala namang kaming binadgetan na ganyan. Biglang nag-i-implement ngayong district offices nang hindi alam ng head office. Kaya nagkagulatan. In a summary, ang sinasabi ni Secretary Singson, this does not happen
during his time. Did this not happen during the time of Dato Manong, kay Ebdani, and even sa panahon ni Mark Villar. It's only this time. And in fact, Lacson admitted that out of the 1.9 trillion, almost 1.2 trillion ang napunta within the last 3 years lamang. And further, yun lang yung budget ng flood control na nanggagaling sa GAA. What about yung sinasabi ni Singson that out of 821 billion na nasa NEP na dahil ito ay talagang sinumite ng mga DPWH engineers, the district and region, tinanggal pa out of the 821, nilipat pa at dinagdag pa sa flood control. Ni-realign. Ni-realign pa sa flood control, kaya naging 400 plus billion. Can you imagine? That's only in 2025. So right now, itong tini-inspeksyon ni Duterte, ni Marcos, wala pang konti pa lang ang 2025 yan. It's a drop in the Baka bucket. towards the end of the year pa yan, malalaman kung may mga ghosts dyan. Kasi it's still ongoing eh. Until when they will audit all of this. Kaya nga kailangan ng independent commission or a trust commission Agad-agad. para this kind of body will just concentrate, will be funded by government, will be given accountants, will be given engineers, will be given lawyers, para lang kalkalin lahat ito. There will be a thorough audit of all, to the last centavo of the flood control project. You identify the contractor, number one. You identify the district offices at ipatawag lahat yung mga district engineer. Sinabi ko nga kay Senator Marcoleta, ang key dyan, para malaman mo lahat na sikreto, yung district engineer. May mga records yun. Because the district engineer, kung nasa community sila, nasa district office, kilala nila lahat. Yung congressman, a lot of members ng Congress, in order to hide their identity as contractors, ang ginagawa nila, nanghihiram, they hire other contractors to bid for them. Pero in actual construction, sila mismo, kanilang tauhan, silang nagpapasweldo, silang nagpo-provide ng simento, nagpo-provide ng mga ibang tools and equipment, even the mixers kanila. Pero ang nakalagay doong lisensya, hindi yung sa kanya. And I know that for a fact because I already discovered in my district, in the first district of Negros Oriental, I have already spoken to 3 mayors who are willing to spill the beans. Mayroon na nga isang flood projects doon, flood control projects na overrun. May namatay pa nga. But I will reveal all of this and provide records to the Senate investigation, the Blue Ribbon. So, ganun po ang sinasabi ni Singson na at the end of the day, the district engineer will be overwhelmed by projects that are not part of the one they submit to the NEP. So, ito yung lump sum, tapos
gagawin ng yung kasabwat na district engineer, ito yung itcha-chop-chop niya. Let's say 500 million, chop-chop niya ng 98 million, 94 million, so on and so forth, para yung bidding doon lang sa district niya. So that's exactly what former Secretary of DPWH, Babe Singson, is talking about. Ayan. So nagagawan talaga ng paraan. Nagagawan. Kung sakasakali, pwedeng maging state witness o whistleblower itong mga district engineers kung gusto nilang iligtas ka ng sarili. At saka isa pang ano dito, I have a copy of the budget for the province of Negros Oriental. Si Congressman Arnie Tevez was already ousted since I think 2023. Pero bakit napakalaki ng allocation doon sa district niya? Sabi niya, gusto niya rin magsalita sa Blue Yes, Ribbon he's willing. Ang laki ng ano. At saka sinusolo lang ng halos ng isang contractor, yung PhilSouth, whom I know who is very, very corrupt. Doon pa lang sa bayan namin, sa city namin, they monopolize the construction of all public buildings. And I know for a fact na nagbibigay na siya ng advance doon sa mga opisyal sa local. These are all can be documented. No other than the mayor told me that he was going to collect from this guy, itong PhilSouth. So, that goes to show, mga kababayan, that this corruption is very well embedded already. It takes a revolution, a civil war to cure all these defects of our country. Anong tingin nyo, pare? It's just my way of saying how to save the Filipino people. Pero tingin ko dyan, kung talagang para matakot lahat, may talaga maparusahan dyan at makulong At lahat siguro titino, pati mga kontraktor, lahat. Alam mo, si Ping Lacson, with due respect, alam mo, may mga senators dyan na may mga magandang hangarin. Pero doon pa lang sa speech ni Ping Lacson, mali na Kasi sinasabi niya, ang whistleblower si Marcos At saka pinipraise niya si Marcos for discovering. Magkano, masyado ka namang sip-sip Ping Lacson kay Marcos. Wag naman. Si Marcos, dapat sinabi mo, ikaw dapat Marcos, noong 2023 pa, na-discover mo na ito kung matalino ka, masipag ka, at hindi ka nonsense na tao. Nagbabayad ng utang na loob doon sa 2025 election. Oo, malaki siguro ang ginastos ni Marcos sa kanya, kaya Matrikula siya sinasama niya sa privilege speech niya na in-advertise din niya si Marcos. Huwag na siya mag-editorialize. I-reveal na lang niya. I-reveal mo na lang lahat. Oo. Huwag ka lang pumorma. Kasi believe na sana kami sa iyo, pero hinaluan mo pa ng advertisement. Editorial. O propaganda. Okay. Okay. Huwag kalimutan mag-subscribe dito sa Paras kay Paras at i-click ang notification bell. Maraming salamat po. Maraming salamat. Maraming salamat Magandang po. araw po sa inyo lahat.